Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang araw ng linggo po ang sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga nangungunang nagsisipag-join sa ating gawain. Nandiyan na po si Sherwin Castro, Dalisay Castro, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Obet Hernandez, Jesus Corpus Castro. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang hapon po muli sa ating gawain ngayon ng Bible Study. Natin pong ginaganap tuwing araw po ng linggo, Miyerkules at Biyernes. Ganito din pong oras, pagka Miyerkules at Biyernes. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo? Ngayon po ay ikapitulo na po ng February. Nakalipas na po ang isang linggo. 3 linggo na lang mauubos na ang February. Purihin po ang Panginoon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Diretso na po tayo sa ating gawain. Ang ating pong paksa ay yung halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. O pwede na rin po natin sabihin ang mga halimbawa na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay babasa sa ating teksto. Ang ating teksto po ay matatagpuan po sa aklat ng Juan. Bagong tipan po ito sa mga may Bible sa tabi. Aklat po ng Juan sa bagong tipan. Ika-4 pong ebanghelyo ng ating Panginoon ng Bible, ng ating Panginoong Hesukristo, yung aklat po ng Juan. Chapter 12, verse 12 to 17. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa mga walang Bible, makisunod na lamang po sa ating pagbasa. Ulitin ko po, John chapter 12, verse 12 to 17. Yun po yung ating teksto na nanggaling po sa Bible. Purihin po ang Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo? Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon? Tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. 17, kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang salita na ating natunghayan bilang ating pinakateksto. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon na kami dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa lahat po ng aming nagawa, nasambit, nasa isip na hindi po ayon sa iyong kalooban. Muli Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming natunghayan at yung aming pong pag-aaralan, yung halimbawang iniwan mo sa amin upang ito ay aming tularan, ito ay aming maitabi sa pinakamatabang puso, parte ng aming mga puso at isipan. Nawa Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na ito ay aming masunod at tunay nga po Panginoon na ikaw lamang ang aming iahayag sa aming kalagitnaan sa hapong po ito. Salamat po Panginoon, patuloy ko pong itinataas ang lahat po ng tutunghay at nag-view pa later sa ganun din po sa Milarpis family na nasa San Miguel sa pangunguna po ni Nanay Belia Milarpis at ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at mga kaanak na nasa Muñoz at nasa Tartaro. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong patuloy na gabay at patnubay po sa bawat isa sa amin. Dalangin ko ang iyong pagpapala at pag-iingat. Ito po ang samo namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga po, tayo po ay, ang ating paksa ay ang tungkol po sa
halimbawang itinuro o ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Noong pong January 31, kung magbabalik-aral po tayo, January 31 po, ito po ay araw din po ng linggo. Ang pinagsapo natin doon ay ang kalooban ng Diyos na ginanap, ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kalooban ng Diyos na kanyang ginanap, na ginanap ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ngayon po, yung halimbawa, iniwan niya, o itinuro niya, o ipinakita niya sa mga apostol at ganoon din sa mga mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa ating pag-aaral, ang mga mananampalataya ay tinawag upang tumulad sa halimbawa ni Kristo at maging isang taong kawangis ni Kristo. Ang pagiging kawangis ni Kristo, higit sa lahat, ay pag-ibig para sa Diyos. Ito ay magbubunsod para tayo ay umibig sa ating kapwa. Yun na daw po, pag tayo ay umiibig sa Diyos, kailangan din umiibig po tayo sa ating kapwa. Sabi po sa Roma 13:14, ang sabi po, pag sinabi pong 13:14, chapter 13, verse 14, ano po? Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Yung sabi po doon, ang Panginoong Hesukristo ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa Galatia chapter 3. Ang babasahin po natin, 26, verse 26, 27, and 29. Dahil sa inyong pananalig kay Hesukristo, kayong lahat ay anak ng Diyos. You see? May na tayo kagad nakuha doon. Tayo ay mga anak ng Panginoong Diyos. 27, sapagkat ang lahat ng nabautismohan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Amen. Sa 29 naman, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Tagapagmana po tayo, yun po yung pinangako ng Diyos, yun po yung kaligtasan, yung buhay pong walang hanggan. Yun lang po pinakamamithin natin kasi, yung makuha po natin, yung makamit po natin, yung buhay na walang hanggan o yung kaligtasang inio-offer ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Papansinin niyo po, yung aking pong aral ay laging halos nasa tema ng salvation. Ano po? Kasi po, karamihan po sa aking mga viewer ay hindi pa po mga nakatanggap o hindi pa po tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. O yung tinatawag na born again, yung muling nabuhay. Muling nabuhay o muling ipinanganak. Yun po ang ibig sabihin. Ang born again po, sinatawag po doon, proseso po, hindi po relihiyon. Ang born again po, ay kailangan daw po na tayo ay muling, magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, sabi nila, muling ipinanganak. Kaya nga po, tayo po, ayun po tinatawag na born again. Yung muli pong maipanganak, o muli po tayo o manumbalik sa ating Panginoon, tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung kaya po, lagi po ang aking subject ay laging sa salvation kasi po, ito po ay para po sa lahat na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa ating napag-aralan, ipinakita po ng ating Panginoong Hesukristo bilang siya po ay namumuno. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon. Sabi niya, tinatawag niyo akong guro at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ako nga. Pero, siya po ay naghugas ng mga paa ng kanyang mga apostol. During the Last Supper po ito. Yung huling hapunan, nangyari po ito. Alam niyo po ito, nangyari.
Hinugasan po ng ating Panginoong Hesukristo ang paa ng kanyang mga apostol at ito nga po ay isang halimbawa na dapat nating tularan. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung ating pagdidiinan o ating pagbibigyan ng focus sa ating pag-aaral. Yung nasa verse 15, yung sinabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Kaya nga po yung ating subject ay halimbawang turo o ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po, kaya po tayo tinawag na Kristiyano, tayo ay tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, doon po yung salitang Kristiyano nanggaling po sa Kristo. Kaya po tayo ay Kristiyano. Kung tayo po ay na kay Kristo, kailangan po natin na siya ay tinutularan natin. Maalala ko yung mga fans ni Vilma Santos at fans ni Noro Honorno. Di po ba? Sila po ay tumutulad sa kanilang mga iniidolo. Kaya tayo po bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kailangang ginaganap o tutularan natin yung kanyang mga turo at kanyang naipakita o naipamuhay dito po sa lupa. Number 1. Ang pag-ibig ng mananampalataya para sa Diyos ay nag-uudyok at pumapatnubay sa kanyang pag-ibig para sa kapwa. Yun po yung isa pong makikita po natin na yung pag-ibig sa kapwa pag tayo ay tagasunod ni Kristo. Ang sabi po ng unang Juan, chapter 4, verse 20 and 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Yun niya po. Pag tayo ay tagasunod ng Kristo, ibig sabihin nun, iniibig natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pag iniibig natin ang ating Panginoong Hesukristo, matik na yon. Atin ding dapat ibigin o mahalin ang ating mga kapwa. Number 2, ito po yung mga halimbawang mga turo na dapat nating tularan, mga halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Number 2, kung paano ang pag-ibig ni Kristo para sa Diyos ay laging pangunahin at ang kanyang pag-ibig para sa iba ay sumusunod at nakabatay sa pag-ibig niya para sa Ama. Amen? Yung pag-ibig niya ay nakabatay sa pag-ibig niya sa Ama. Amen? Pansinin po natin, nung ang Panginoong Hesukristo ay bumaba, siya ay nagkatawang tao. Kaya po yung inaaral niya ay halos pagpapakita ng perfectionist. Perfecto. Kasi po siya ay hindi makasalanan. Kaya nga po sabi po sa John 17, verse 20 and 21. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Yung mananalig pa. Hindi lamang itong Panginoon, yung mga nananalig na, kundi yung pang mananalig. Present. Ano po? Future. Future tense. Mananalig pa. Ano po? Ang sabi po, pati mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo po, ang John 17 ay isang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Number 3, pagpapahalaga ni Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo po, nasa number 3 pa lang tayo. Gusto ko nang magbigay ng aksyon. Ito pong ipinapakita ng Panginoong Jesucristo na ito raw po ay dapat nating tularan.
Kaya nga po, iniisa-isa po natin yung mga ginawa niya. Yung pagpapahalaga ni Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan tayo ay no-honor natin, give reverence to our God the Father. Amen? Hallelujah. Sabi po, John 17 verse 4. Excuse me po. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin, sabi ng Panginoon. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. You see? Binibigyan po pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo sa kaluwalhatian ng Diyos. Binibigyan niya ng karangalan ang Diyos Amang makapangyarihan. Amen? Hallelujah. Ito po, sabi ko nga po, ginawa po ni Kristo, dapat po natin gagawin. Kung paano pinahalagahan na ni Kristo ang ating Panginoong, ang ating Diyos Ama, ganun din po tayo. Amen? Hallelujah. Parang kinukonklusyon ko na po. Number 4, pagpapahalaga ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Yun? Binibigyan mo ng kahalagahan ang kalooban ng Diyos. Noong isang araw, itinuro po natin, napag-aralan po natin, ang kalooban ng Diyos na ginanap ni Hesukristo. Yung sabi ko nga po, yung kalooban ng Diyos na ginanap. Kaya nga po, doon sa atin, ngayon ay yung mga halimbawang ipinapakita niya. Pagpapahalaga ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi po, may kaloob. Binibigyan po natin ng importansya or kahalagahan yung kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga po doon sa ating sa prayer natin, nananalangin tayo sa Diyos Ama. At ito po ang samo namin dalangin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Ama po tayo lumalapit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Understood po? Binibigyan po natin ng kahalagahan ang Diyos Ama. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. You see, binibigyan ng halaga ng ating Panginoong Hesukristo yung kalooban ng Diyos. Sinunod niya eh. Ang kalooban ng Diyos ay maisalba at mailigtas ang mga tao dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay mabubulit sa kamatayang sa dagat-dagatang apoy. Ayun po ang kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas, kaya nga ginawa, binigyang halaga ng ating Panginoong Hesukristo yung kalooban ng Diyos. Yun naman po ang kalooban ng Diyos talaga. Yung ang tao ay huwag mapahamak. Kasi po, nangihinayang ang Diyos sa pagkakalikha niya sa tao kung mapupunta lamang sa wala. Kaya nga po, ganun po kalaki yung pag-ibig ng Diyos na binigyan naman ng pagpapahalaga. Bakit po binigyan ng pagpapahalaga? Ibinigay ni ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Purihin po ang Panginoon. Number 5, ang pagpapahalaga ni Kristo sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po, kung pinahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo ang salita ng Diyos, ano po ba salita ng Diyos? Bible. Tayo po ba pinapahalagahan natin o binabasa natin yung ating Bible? Doon po sa wala pang Bible, bumili na po kayo. O kaya meron po kayong cellphone, pumunta po kayo sa Play Store, mayroon po doon na app ng mga Bible. I-download lamang po ninyo. Meron na po kayong Bible. Purihin po ang Panginoon. Binibigyan ng pahalaga ng ating Panginoong Hesukristo yung salita ng Diyos. Dapat ganun din. Binibigyan din po natin ang halaga ang salita ng Diyos. Sabi po sa John 8:28, kaya't sinabi ni Jesus,
kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Ano po yun? Itinuro sa akin ng Ama, yun po yung salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Itinuro sa kanya ng Ama. Itinuro ang salita ng Diyos. Kaya nga po, pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo sa salita ng Diyos. Number 6, pagiging malapit sa kanya, sa presensya ng Diyos. Yung laging nakalapit sa presensya ng Diyos. Ito nga po, ang sabi po. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang lapook at nananalangin. Yun nga po sabi ko eh. Laging nananalangin. Yung po ay yung paglapit, yung pagiging malapit sa presensya ng Diyos, yung pananalangin. Noong isang araw, pinaksa din po natin yung tungkol sa pananalangin. Amen? Hallelujah. Di po ba, ang sabi ko, ang prayer ay pakikipag-usap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yung pagiging malapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng laging pananalangin. Kaya tayo po, huwag makakalimot na mananalangin 3 times a day o 2 times a day. Isang sa umaga at isa sa gabi. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Number 7, ang pagiging matapat sa Diyos. Amen. Kung ang Panginoon ay naging tapat sa Diyos, dapat din po tayong maging tapat sa Diyos. Kasi nga po, ang topic natin ay maging halimbawang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa yon na dapat nating gayahin. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 1. Sabi po ni Apostol Pablo ito tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kung si Apostol Pablo po ay apostol nating mga hentil. Sinasabi niya, tularan niyo ako dahil, sabi po, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen? Tayo po ni Pastor Pablo yun, ng apostol natin, mga hentil. Amen? Yan niyo po. Ang sabi po, pagiging matapat sa Diyos. Sabi po sa Hebreo chapter 3 verse 2, tapat siya sa Diyos na humirang sa Kanya, gaya rin ni Moises na naging tapat sa sambayanan ng Diyos. Tapat sa ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa atin, sa sambahayan ng Diyos. Tayo po yung sambahayan ng Diyos. Gaya ng samba ni Moises doon po sa mga Israel noong araw, naging tapat po siya. Ganon din po sa atin, sa ating panahon ngayon, naging tapat ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, di ba banggit doon na sambahayanan ng Diyos. Amen. O the lupon ng mga tao na naayon sa Diyos. Sambahayan. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Ako nalilito sa Tagalog na yun. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, tapat siya sa Diyos na humirang sa Kanya, gaya rin ni Moises na naging tapat sa sambayahan ng Diyos. Sambayanan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ulit, ano po? Number 8, sa Kanyang kusang loob na ganapin ang kalooban ng Diyos. Kusang loob. Hebreo, basahin po natin ang Hebreo. Mag-uumpisa na po tayo magbasa. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 5 to 7. Sabi po yan, dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin,
at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, ang Panginoon nagsabi po rito, kaya't aking sinabi, narito ako o Diyos upang tupdin ang iyong kalooban. Yun nga po, yung kusang loob. Yung kailangan daw po ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng kanyang kusang loob na ganapin. Yung pong kusang na loob, marami pong gawain tayong mga Kristiyano. Yun po ang sinasabi po doon. Dapat meron tayong kusang loob na naglilingkod, na hindi na kailangan pang utusan. Kailangan, o kaya mautusan man tayo. Kayo nga, katulad ko, inuutosan ko kayo magbasa ng Bible. Ano po? Huwag niyo pong mamasain. Magkaroon naman po kayo ng kusang loob na basahin ng Biblia. Amen? Huwag mamasamain. Huwag niyo pong mamasamain. Huwag kayong magmamaktol. Huwag kayong magdadabog pagka tayo ay napagsasabihan na tayo ay magbasa ng Bible. Kaya nga po, sabi po doon, ang kanyang kusang loob na ganapin ang kalooban ng Diyos. Kusang niyang loob na ipinagkaloob ang kanyang buhay para sa atin. Ganon din sana. Maging bukal din sa ating loob na ibigay ang lahat sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Vice versa, ang sabi po. Number 9, ang pag-ibig ni Kristo para sa mga tao ay napatotohanan sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. Sa Matthew 9:35, ang sabi po, 9:35 and 36, sasabi, ano po, ang pag-ibig ni Kristo para sa mga tao ay napatotohanan sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. Matthew 9:35-36, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila pagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang mga pastor. Yun po ang pag-ibig ni Kristo para sa mga tao na ay napatotohanan sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. Naawa siya sa mga tao. Di po ba nung isang araw na pag-aralan natin, nung napapagod sila ang mga apostol, sabi ng Panginoon, lumipat tayo sa bayan, sa ibang tumakas sila sa maraming tao, doon po sa mahigit 5,000. Napag-aralan po natin to Tumakas po sila. Pero nung makita ng Panginoon na nauna pa yung tinakasan nila doon sa pinuntahan nilang pinagtataguan sana, nauna pa yung mga tao na nandun. Naawa ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga awalagad na lamang nagpahinga, ang Panginoong Jesucristo ay nagtuloy sa kanyang pagtuturo at pagpapagaling. Nakita po doon. Ganon din po sana tayo. Meron din po tayong kahabagan sa ating kapwa. Hallelujah. Number 10, ang pag-ibig ni Kristo para sa mga tao ay napatotohanan sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Kanina, kahabagan. Napakita ngayon sa kanyang kabutihan. Sabi naman po sa Matthew 8:16 and 17. Ang sabi po, 8:16 and 17. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Yun po yung sa pamamagitan ng kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 11, ang pag-ibig ni Kristo para sa mga tao ay napatotohanan sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. Sabi po sa Aklat ng Gawa, chapter 10,
Aklat ng Gawa, chapter 10:38. Sabi po, ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ng kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, sa kanyang mabuting gawa. Number 12, and the last, but not the least. Tama-tama po. Meron pa po tayong 5 minutes before sa ating prime time na 30 minutes na Bible study. Number 12, ang pag-ibig ni Kristo para sa mga tao ay napatotohanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad. Amen? Napatotohanan sa kanyang pagpapatawad. Una po, napatotohanan sa kanyang kahabagan. Number 2, sa kanyang kabutihan. So, number 3, sa kanyang mabuting gawa. And the last, sa kanyang pagpapatawad. So, sabi po sa Lucas chapter 23. Lucas 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, ito po, common ito. Ito po, ayun siya ay nakapako sa krus. Ano po? Isa po sa 7 last words. Alam niyo na po. Hula. Ano po? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. You see? Sa kabila ng ginawa ng tao sa ating Panginoong Kristo, during that day na siya ay pinaparusahan doon sa krus, nakuha niya pang sabihin, patawarin niyo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po, yung pag-ibig ni Kristo para sa mga tao ay napatotohanan sa kanyang pagpapatawad. Amen? Hallelujah. Conclusion. Sa atin pong conclusion, tama-tama po, bago tayo po dumako sa ating pananalangin, sabi po, ang mga itinuro ay mga utos na may kaugnayan sa doktrina, moral na pamantayan at alituntuning pangkaugalian na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Pansinin na ang mga utos ay bumabalangkas sa kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan tungkol sa mga bagay tulad ng panglabas na pananamit, kahinahunan, kaanyuan, at tamang ugali. Tingnan po, yung ating daw pong pagsunod o pagtulad sa ating Panginoon ay yung parang kung paano tayo nananamit, yung kahinahunan, kaanyuan, at tamang ugali. Ang turo na ang Diyos ay nagmamalasakit lamang sa mga panloob na ugali ay hindi sa mga panlabas ay lumalayo mula sa kapahayagan ng Diyos sa kasulatan. Amen? Yun siya po. Kailangan po ang attitude ay nakikita po sa panglabas. Ano po? Minsan nasabi po doon, ang turo na ang Diyos ay nagmamalasakit lamang. Ang Diyos nagmamalasakit nga lamang daw sa pangloob na ugali at hindi sa mga paglabas ay lumalayo mula sa kapahayagan ng Diyos sa kasulatan. Siyempre po kailangan magka-combine. Kung ano ang nasa loob mo na nasa puso, yun ang ibig sabihin nun. Kasi po yung puso ang nagdidikta sa utak. Di po ba? Ang puso po. Kaya nga pinaka-importante ang puso. Ang puso po, yung pong itinuro po ng Diyos sa atin, dinidikta o kinokonsensya tayo ng Diyos. O
tawag doon, tinutulungan tayo ng Espiritu sa panloob natin, kailangan maipakita natin sa labas. Kaya po, pag ang puso ng tao, yari ikaw nagagalit, ano po, lumalabas. Hindi po ba? Kaya kailangan, kung ano yung nasa loob mo, yun din ang makikita. Kaya nga, pag ikaw ay galit, nanggaling sa puso mo yun, nakikita sa labas. Tama na ko niyo po yung punto ron. Hallelujah. Kaya combine po yun eh. Kaya dapat magkasama yun. Pagka, hindi naman pwede na yung sinabi na mabuti sa loob, pangit sa labas. Hindi naman po eh. Ginagawa mo yun dahil ang galing sa loob. Nakuha niyo po yung punto ron, yung sinasabi dito. Unang Pedro, chapter 1, 14. Ang sabi po. Chapter 1, 14 and 16. Sabi ko po sa inyo. Bilang mga, dito na po tayo magawa. Ano po? Dahil ang pinag-uusapan po natin ay tularan natin yung halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nasa conclusion tayo. Therefore, parang pag ganun po, ang conclusion po kasi, kaya nga, therefore, ito po ang gagawin natin. Di po ba? Yun po ang conclusion. Sa 14, sabi, bilang mga anak, tayo mga anak na po tayo, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Amen? Yung wala pa kayong pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos. 15. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. 16. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sabi po natin, pinag-uusapan natin, halimbawang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Tularan daw po natin. Ang sabi nga din ni Pablo sa sinabi ko kanina, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 11 verse 1. Ganon din sa pinag-aaralan natin. Tularan natin. Kung yun nga po, ano po yung tutularan natin? Sa 16, ang sabi, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya po, tutularan natin ang kabanalan ng ating Panginoong. Malinaw? Malinaw po yung ating Bible study ngayon. Napakalinaw. Halimbawang ipinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo, atin pong tularan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dadako sa ating prayer time. Patuloy po nating hihilingin ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient. Recovery po para kila Lourdes Patron at Butch de Guzman. Recovery din po para sa nagdaang operation nila Eddie Hilario at Teresita Milarpis. Gayon din recovery para din kay Marciana Pajardo. Healing at recoveries para kila Galo Cruz, Lynette and June Cruz, Merly de Belen Paulino, Edwin Bitug, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo. Gayon din po para kay John Patrick Castro, patuloy na bigyan siya ng wisdom and strength ng Panginoon at ingatan din siya sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para kila Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Teresa de la Peña, Marvin Castro, Dalisay Castro, Edwin Arnubit. Gayon din po, sama din po natin sa panalangin ang magdaraos ng kaarawan, nagdaos at magdaraos ng kaarawan para po kay Edna Estrella noong February 6, Robert Hernandez, February 7, at February 7 ngayon. At bukas po ang inyong lingkod. Then din po, isama din po natin yung kahilingan ng daddy ni Baby Amari na maunawaan siya ng kanyang company sa madalas na late niya sa pagpasok nung kasalukuyang nasa hospital ang kanyang anak. Dahilan po dito, siya ay medyo alanganin sa kanyang company. Tulungan po natin siya na itaas sa panalangin yung kanyang kahilingan. Gayun din po para po sa ating mga kaanak, kaibigan na OFW. Para sa Japan, sila John Patrick Castro,
Juby Moyo and family, Jesus sa Corpus Castro, Glenda Yamaguchi, sa Abu Dhabi, Marciana Pajardo at Ricardo Singh, sa Dubai, Lucy Milarpis, sa USA, Lenny Cruz and family, Sarah Cruz and family, Alfred Santos and family, Cathy Angeles and family, sa Hong Kong, kay Glenda Pagaduan Gomez at sa Norway, Esther Hipolito, sa Jeddah, Marvin Pangilinan, sa Middle East, sila Ed Cabrera, Lynn Maglake, Butch Gonzales, sa Australia, Jane Baniked and family, Ami Basco and family, sa Canada, Eddie Hilario and family, sa Italy, Danilo Apostol, Irene Apostol Salaroli, Heidi Apostol Barberi, Lea Siganlay Caporali, Maribel Apostol Pulido, kasama na po ng kanilang pamilya, gayon din po sa Malaysia, kay Christy Amoyo and family. At gayon din po yung mga concerns ng mga naka-join sa atin sa mga sandaling ito para po sa mga concerns nila Sherwin Castro, Dalisay Castro, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Abigail Ilustrisimo, Evangeline Milarpis, Manuel Milarpis, Lenny Cruz, Marciana Pajardo, Obet Hernandez, Jesus Corpus Castro, Dalia de la Cruz, Isabel Baldon, Gloria Bravo at kay Sister Nita Panganiban. Ganyan din po sa lahat ng tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa shares ng ating gawain, sa shares po ni Sherwin Castro, shares ni Lenny Cruz at sa shares po ni Evangeline Milarpis. Purihin po ang Panginoon. Sana po yung nag-request na binigyan po ng pangalan yung daddy po ni Baby Amaric. Ano po? Para, kasi po sa pananalangin, kailangan po specific yung pangalan. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Bagamat ganito ay, paki-comment po yung pangalan kung sakali mayahabol po natin. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Sa dami po ng ating listahan, tayo na po tayo magpaligoy-ligoy at marami po tayong concern ng panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Doon po sa mga ipinakita mo na aming gagawin ay hindi po mahirap sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ipinakita mo ito dahil sa laki ng pag-ibig mo sa aming mga tao na naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hiling namin, nabigyan mo kami at gabayan mo kami ng iyong Santo Espiritu para ang lahat ng mga halimbawang iniwan mo sa amin ay aming magampanan sa aming mga buhay, lalong-lalo na, Panginoon, yung pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin itinataas sa iyo sa oras pong ito ang aming paghingi ng tawad, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawa. Ay amin pong inihingi ito. Gawin mo pong malinis ang aming mga kaisipan. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng karumihan ng nasa aming mga katawan at espiritu. Upang kami, Panginoon, ay maluwag na makaharap at makaluhod sa iyong harapan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Alam namin na right now, na kami ay iyong pinatatawad at kami ay iyong diringgin para, Panginoon, sa aming pamamagitan ng pananalangin para po sa lahat po ng may mga karamdaman, kay Francis Pulido, kay Remedios Santos, kay Nelson Manso at kay Ate Merly de Belen Paulino. Sa kanila pong mga karamdaman, dalangin ko po, Panginoon, ang kagalingan at patuloy nga pong kalakasan sa kanilang mga kalusugan. Dalangin ko, Panginoon, ang pananakit sa binti po ni Ate Merly de Belen Paulino at yung kila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso, yung kanila pong pagdadialysis. Ganon din po, patuloy po namin itinataas sa iyo si Mrs. Lourdes Patron, Butch de Guzman, Eddie Hilario, Teresita Milarpis, Marciana Pajardo, Galo Cruz, Lynette and June Cruz, Edwin Bitog, Violeta Amoyo, and Ariel Arroyo, na tunay nga po, Panginoon, na sila nga po ay magkaroon na po ng speed at complete recovery po mula po sa kanilang mga nagdaang karamdaman.
bigyan mo po sila, patuloy nga po sila na bigyan ng kalakasan. Mabalik na po, Panginoon, ang sa normal, ang kanilang mga kalusugan. Higit, Panginoon, ang kanilang kalakasan at espiritual na pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat po sa recovery sa bawat isa na aming nabanggit. Ganon din po kay John Patrick Castro na nasa Japan. Patuloy nga po, Panginoon, na siya ay iyong pagkalooban ng iyong karunungan upang lahat po ng kanyang makakaharap na pagsubok, mga test, Panginoon, sa kanyang hanap buhay sa trabaho ay kanyang maipasa at magkaroon nga po, Panginoon, ng another renewal ng kanyang contract, Panginoon, sa Japan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan para po sa kanyang pag-iisa sa pamumuhay sa Japan na nagtatrabaho, Panginoon. Ganon din po, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang trabaho po na hinihiling nila Teresa de la Peña, Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Marvin Castro, Dalisay Castro, Edwin Arnovit, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, nakatagpuin mo na po ang kanilang mga kahilingan, kung ano man po ang kanilang nasa mga puso at isipan, kung ito po ay hanap buhay, ay negosyo. Dalangin ko po, Panginoon, na sila po ay pagkalooban mo ng kapital para po sila ay makapag-umpisa sa kanilang trabaho at negosyo para sa ikatataguyod ng kanilang mga pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang mga nagdaos na kaarawan para po kay Edna Estrella, aking pong batchmate sa elementary. Dalangin ko po, Panginoon, ang sa kanyang buhay, ang katang patuloy na kalusugan, kalakasan po sa kanya, at ganoon din po pagpapala sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Ganoon din po sa kaarawan po ngayon ni Robert Hernandez, na akin din pong batchmate sa elementary, na nagdaraos po ng kanyang kaarawan sa araw pong ito. Dalangin ko, O Diyos, na patnubayan mo po ang kanyang buhay, patnubayan mo po ang kanyang kalusugan, ganoon din po ang kanyang kalakasan, pagpapala po at kalakasan po para sa kanyang pamilya, ganoon din po sa kanyang hanap buhay. Ano man po, Panginoon, ang kanyang hanap buhay, ay ito nga po, Panginoon, ay hinihiling ko na siya po ay iyong pagpalain. Dalangin ko, Diyos, ang mabuting kalusugan para sa kanya at ganoon din po sa kanyang pamilya. Ganoon din po, Panginoon, sa aking may bahay, kay Mrs. Aurora Castro, na magdaraos po ng kaarawan para bukas. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang kalakasan para sa kanyang physical na kalusugan. Ganon din po, Panginoon, kalakasang espiritual. At ganon din po pagpapala at pag-iingat po sa kanyang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po sa kanyang para po sa kanyang kaarawan bukas. Dalangin ko po, Panginoon, na ipagkaloob mo, Panginoon, ang kasiyahan sa kanyang buhay para bukas, sa kanyang kaarawan. Ganon din po ay mapagpala po siya sa kanyang patuloy na paglapit at pananalig sa iyo. Magkaroon po ng kalakasan, magkaroon po ng kaaliwan yung kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin itinataas sa iyo si John Patrick Castro, Maria Jesus Corpus Castro, Juby Moyo and family. Ganon din po kay Glenda Yamaguchi and family na nasa Japan. Ganon din po, Panginoon, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis na nasa Dubai, kay Lenny Cruz and family, Sarah Cruz and family, Alfred Santos and family, at Cathy Angeles and family na nasa USA. Ganon din po para kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Eser Hipolito na nasa Norway, kay Eddie Hilario na nasa Canada at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, kay Ed Cabrera, Lynn Marglake at Butch Gonzales na nasa Middle East. At ganon din po sa kay Ate Jane Baniked and family, Ate Ami Basco and family na nasa Australia. Ganon din po kay Christy Amoyo at sa kanyang pamilya na nasa Malaysia. Ganon din po sa aking mga pamangkin, kay Irene Apostol Salaroli
Maribel Apostol Pulido, kay Heidi Apostol Barbieri, kay Leia Sigalay Caporali at kay Danilo Apostol at ang kanilang pamilya na nasa Italy. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng nabanggit ko, mga OFW na kaanak, kaibigan, ay patuloy ko pong inilalapit sila, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, kalakasan, ganun din po ang pagpapalang material, pagpapalang physical, pagpapalang spiritual ay suma kanila, Panginoon. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang pagpapalat, kalakasan din po para sa kanilang mga mahal sa buhay na narito po sa Pilipinas. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang proteksyon laban din po sa bagong variant ng COVID-19. Salamat po, Panginoon. Patuloy ko rin pong itinataas sa iyo ang lahat po ng aming mga kaibigan, relatives, Panginoon, mga batchmates sa elementary at high school na nakalista po sa papel na ito. Hindi ko na po iisa-isahin ang bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na gabay at patnubay po sa kanilang mga buhay. Ganon din po ang proteksyon laban sa bagong variant ng COVID-19. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Ganon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, sa mga nag-join ngayon sa araw pong ito. Actual na kasama po namin sa oras na ito ng aming Bible study para po sa aking anak na si Sherwin Castro, Dalisay Castro, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Abigail Ilustrisimo, Evangeline Milarpis, Manuel Milarpis, Francis Pulido, Lenny Cruz, Marciana Pajardo, Obet Hernandez, Jesus Corpus Castro, Dalia de la Cruz, Isabel Baldon, Gloria Bravo, Atenita Panganiban at Angeline Rieta na kasulukuyan pong kasama namin sa aming pagbabible study na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang mga nais nila, nasa isip nila, mga kahihilingan, Panginoon, ay iyong katagpuin, Panginoon. Bigyan mo po ng katuparan ang kanilang minimiti. Ano man po, Panginoon, ang mga ninanais ng mga nag-join ngayon. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala. Ibuhos mo po, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan po para sa kanila. Ganon din po ang proteksyon sa bagong variant ng COVID-19. Lord, hindi po lingid sa iyo, Panginoon, ang mga kahilingan nila. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng awa, Diyos ng kahabagan, Diyos ng pagpapala. Kaya po, ang lahat po ng kanilang iniisip, alam namin, Panginoon, na ito ay iyong katatagpuin. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Salamat din po at patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng nasa Kapitolyo sa panguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, sa aming bagong Provincial Administrator Antoinette Vargas Constantino, ganun din po sa lahat po ng Sangguniang Panglalawigan, ganun din po, Panginoon, sa accounting office, sa lahat po ng staff ng accounting office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Preyna. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat din po sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, nakatagpuin mo ang kanilang mga ninanais at ganun din po pagpapalang material, pagpapalang spiritual ay suma kanila. Panginoon, dalangin ko rin po ang protection mo laban sa bagong variant ng COVID-19. Lord, salamat po. Dalangin ko patuloy pong nilalapit sa iyo yung aming hanap buhay na buy and sell. Dalangin ko po, Panginoon, yung aming pong ibinebentang urban ay katagpuin mo po at sipuin mo na po ang mga bibili nito. Bigyan mo na po sa amin, Panginoon, ang buyer. At alam namin, Panginoon, na ito ay iyong pagkakaloob sapagkat ito nga po, Panginoon, ay isang tulong para sa aming paghahanap buhay upang sa ikatataguyod ng aming pangangailangan ng aming pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang aking anak na si Mark Anthony Castro sa kanyang kinalalagyan sa Pasay na malayo po siya sa disgrasya, malayo po siya sa masasamang espiritu.
at ganoon din po ang kagalingan para po sa kanyang karamdaman. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Tuloy nga po, Panginoon, na ipinakita mo sa amin kung paano ka namuhay at na muhay dito sa piling namin, ay ganoon din po, Panginoon, ay nawa ay aming masundan at aming matularan. Tuloy nga po, Panginoon, ng lahat ng ayong ipinakita ay isang halimbawa upang ito ay aming tuparin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Salamat po sa lahat ng mga taong ito na aking nababasa at binabanggit na patuloy po nilang pagsusuporta. Dalangin ko, Diyos, nakatagpuin mo po ang lahat ng kanilang kailangan. Salamat po, Panginoon. Papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Karangalan, pagpupuri at pasasalamat ay sa iyo magpakailanman. Ito pang sama namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Meron na lamang po tayong 7 minutes para po sa